Ang nakakakilabot na hula ni Nostradamus sa taong 2027. Mahigit 450 taon nang bumabalot sa misteryo ang mga propesiya ni Nostradamus. Ngunit matapos ang pandemya, lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa at sunod-sunod na krisis sa buong mundo, marami ang muling bumabalik sa kanyang mga isinulat. May babala na naman daw siya sa taong 2027. Pang-10, ang hula tungkol sa China at sa Ilog ng Silangan. Isa sa mga pinakakilalang interpretation sa mga isinulat ni Nostradamus ay ang kaugnayan ng tinatawag na Great Plague at River of the East. Ayon sa ilang tagapagpaliwanag, ito ay maaaring tumukoy sa China at sa pinagmulan ng COVID-19. Dahil dito, muling sumikat ang pangalan ni Nostradamus at nagsimulang usisain ng marami kung may iba pa ba siyang isinulat na maaaring tumukoy sa mga susunod na pangyayari. Pang-9, posibleng digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Ayon sa kanya, lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Binanggit ang pagdami ng mga armadong labanan, paghina ng pandaigdigang kooperasyon, at pagtaas ng panganib ng mas malawak na digmaan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo, may mga tagapagpaliwanag na iniuugnay ito sa tumitinding alitan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Gayunman, hindi tahasang binanggit ni Nostradamus ang dalawang bansang ito. Isa lamang itong modernong interpretasyon. Pang-8, mas malalang pandaigdigang pandemya. Matapos ang COVID-19, marami ang muling tumingin sa mga isinulat ni Nostradamus. Ayon sa transcript, may mga naniniwalang maaaring magkaroon pa ng isa pang pandaigdigang pandemya na mas mapanganib at mas malawak ang epekto kaysa sa naranasan ng mundo nitong mga nakaraang taon. Pang-7, ang taong 2027 bilang pandaigdigang turning point. Isa sa pangunahing tema ay ang paniniwalang maaaring maging malaking pagbabago ang taong 2027. Hindi ito inilalarawan bilang ordinaryong taon, kundi bilang panahon na maaaring magbago ang direksyon ng politika, ekonomiya, teknolohiya at pamumuhay ng sangkatauhan. Pang-6, lumalalang climate change at krisis sa kalikasan. Binibigyang diin ang patuloy na paglala ng climate change, tumitindi ang init ng mundo, tumataas ang level ng dagat, lumalawak ang tagtuyot, at dumarami ang mga wildfire at iba pang sakuna na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa iba't ibang bansa. Pang-5, dumadaming malalakas na kalamidad sa buong mundo. Isa pang binigyang diin ay ang pagdami ng malalaking kalamidad. Mas madalas umanong mararanasan ang matitinding lindol, baha, bagyo, at iba pang sakunang maaaring magdulot ng malaking pinsala sa maraming komunidad. Pang-4, pagbagsak ng pandaigdigang pagkakaisa. Ayon sa manghuhula, patuloy na humihina ang ugnayan ng mga bansa. Lumalalim ang hidwaan sa politika, tumitindi ang kompetisyon sa ekonomiya, at unti-unting nawawala ang pagtutulungan na dating nagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan. Pang-8, krisis sa pananampalataya at pagkatao ng sangkatauhan. Hindi lamang mga digmaan at kalamidad ang binibigyang diin sa transcript. Ayon dito, dumarami rin ang mga taong nawawalan ng pag-asa, direksyon at pananampalataya habang patuloy na nahaharap ang mundo sa iba't ibang krisis. Pangalawa, pandaigdigang pagbagsak ng sibilisasyon. Isa sa mga pinakanakakakilabot na interpretasyon ay ang posibilidad ng pagbagsak ng kasalukuyang pandaigdigang kaayusan. Ayon sa transcript, maaaring magsabay ang matinding krisis sa ekonomiya, politika, digmaan, pandemya at kalikasan na magdudulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng sangkatauhan. Para sa ilan, ito ang simula ng isang bagong panahon. Para sa iba, isa itong matinding babala. At ang number 1, katapusan na ba ng mundo sa 2027? Marami ang naniniwalang may kaugnayan ang mga isinulat ni Nostradamus sa isang malaking pangyayaring maaaring maganap sa paligid ng taong 2027. Gayunpaman, hindi kinakailangang literal na katapusan ng mundo ang tinutukoy. Maaari itong mga hulugan ng pagtatapos ng isang lumang pandaigdigang kaayusan at pagsisimula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, sa Diyos lang tayo maniwala, hindi sa mga ganitong mga manghuhula. Type ang Amen kung sa Panginoon ka lang sumasampalataya. 10 mga nakakatakot na hula ng The Simpsons na mangyari sa taong 2027. Pang-10, paglakas ng China bilang bagong superpower. Noong 2005, ipinalabas ng The Simpsons ang episode na Gugu Gaipan, kung saan bumisita ang pamilya Simpson sa China. Bagamat isang comedy episode ito, ipinakita rito ang kasaysayan, politika,
at lumalaking impluensya ng bansa. Pagkalipas ng halos 2 dekada, isa na ang China sa pinakamakapangyarihang ekonomiya at militar sa buong mundo. Lumalawak ang impluensya nito sa artificial intelligence, pandaigdigang kalakalan, at maging sa South China Sea. Pangsyam, pagmamadali ng tao sa pagpunta sa Mars. Sa episode na The Marge Ian Chronicles, ipinakita ang posibilidad ng paglipat ng tao sa Mars. Noong panahong iyon, tila imposible pa ang ideyang ito. Ngunit ngayon, aktibo ng pinag-aaralan ng iba't ibang space agencies at pribadong kumpanya ang pagpapadala ng tao sa Red Planet. Pangwalo, mas mahigpit na global surveillance. Matagal nang ipinapakita ng The Simpsons ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang subaybayan ang mga mamamayan. Sa kasalukuyan, mabilis nang lumalawak ang paggamit ng AI cameras, facial recognition, digital identification, at iba't ibang surveillance systems. Habang umuunlad ang teknolohiya, dumarami rin ang mga tanong tungkol sa privacy at kalayaan ng bawat tao. Pangpito, artificial intelligence na ang papalit sa mga ginagawa ng tao. Isa sa mga paulit-ulit na tema ng The Simpsons ang pag-usbong ng automation at artificial intelligence. Ngayon, ginagamit na ang AI sa edukasyon, negosyo, media, hospital, at maging sa paggawa ng mga pelikula. Marami ang naniniwalang sa mga susunod na taon, mas marami pang trabaho ang maaaring tuluyang mapalitan ng AI. Pang-anim, pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Sa maraming episode ng serye, ipinakita ang paghihirap ng mga ordinaryong pamilya, pagkawala ng trabaho, at pagtaas ng gastusin. Sa kasalukuyan, maraming bansa ang nahaharap sa mataas na inflation, mabigat na utang, at mabagal na paglago ng ekonomiya. Kapag nagsama-sama ang mga digmaan, kalamidad, at pandaigdigang alitan, maaaring mas lumala pa ang epekto nito sa kabuhayan ng milyon-milyong tao. Panglima, panibagong pandaigdigang pandemya. Isa sa mga pinakasikat na episode ng The Simpsons ang Marge in Chains, kung saan mabilis na kumalat ang Osaka flu. Pagkatapos ng COVID-19, muling binalikan ng maraming manonood ang episode na ito. May mga panibagong naglalabasan ng mga bagong pandemya, kaya patuloy na nagbababala ang mga eksperto ng posibleng magkaroon ng panibagong outbreak sa taong 2027. Pang-apat, sunod-sunod na malalaking kalamidad. Maraming episode ang nagpapakita ng malalaking sunog, pagbaha, pagsabog, at pagkawasak ng mga lungsod. Sa totoong mundo, lalong tumitindi ang epekto ng climate change, malalakas na bagyo, matitinding heat wave, at iba pang kalamidad. Kung magpapatuloy ang ganitong situation, maaaring mas maging mapanganib ang mga susunod na taon. Pangatlo, Iran at ang lumalalaking tensyon. May ilang references ang The Simpsons tungkol sa Iran at sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo ang mga issue tungkol sa nuclear program ng Iran, seguridad sa rehiyon, at relasyon nito sa iba pang bansa. Dahil dito, kumalat ang maraming viral post na nagsasabing hinulaan umano ng The Simpsons ang isang malaking digmaan na kinasasangkutan ng Iran. Pangalawa, Israel at ang sentro ng pandaigdigang alitan. Sa episode na The Greatest Story Ever Dohed, bumisita ang pamilya Simpson sa Jerusalem at sa iba pang banal na lugar. Ipinakita rito ang kahalagahan ng Israel sa kasaysayan at relihiyon ng mundo. Sa kasalukuyan, nananatiling sentro ng pandaigdigang balita ang gitnang silangan dahil sa mga patuloy na alitan at tensyon. At ang number 1, ang papalapit na pandaigdigang krisis, kapag pinagsama-sama ang lahat ng temang paulit-ulit na ipinakita ng The Simpsons, paglakas ng China, space race, artificial intelligence, surveillance, krisis sa ekonomiya, pandemya, malalaking kalamidad, at tensyon sa gitnang silangan. Parang unti-unting nabubuo ang larawan ng isang mundong dumaraan sa napakalalaking pagbabago. Dagdag pa rito ang lumalaking kompetisyon ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos at China, gayon din ang mga patuloy na sigalot sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Nagkataon lamang ba ang mga pagkakatulad na ito? O isa ba itong paalala na ang direksyon ng mundo ngayon ay maaaring humantong sa isang mas malaking pandaigdigang krisis?